Samantala, muli naman tayong makisilip sa lagay ng panahon ngayong araw. Live mula sa Pag-asa DOST, babalitaan tayo ni Amor La Rosa. Amor, good morning. Ano ang lagay ng ating para sa araw na ito? Yes, good morning din sa inyo, John Percelin. Good morning, Pilipinas. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Tulad nga ng nabanggit ko kanina, patuloy pa rin sa pag-iral ang easterlies o hangin mula sa silangan na makakaapekto pa rin dito sa eastern section ng ating bansa. Kaya po para sa araw na ito, asahan natin sa buong kapuluan po ng Pilipinas, makakaranas tayo ng bahagyang maulap na kalangitan na merong pong pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulong. At samantala po nitong mga nakarang araw, mapapansin natin na madalas naman ang mga forecast ng Pag-asa ang dalawang pangunahing weather systems na diffuse tail of a cold front at ang isa naman ay ang easterlies na kasalukuyan ngang umiiral ngayon sa ating bansa. Pero ano nga ba ang pinagkaiba ng mga ito? Ang tail end of a cold front po ay nabubuo sa pamamagitan ng pagsasalubong o pagkikita ng dalawang hangin o air mass. Isang warm air at ang isa naman po ay cold air. Nado-dominate naman po ng malamig na hangin ang mainit na hangin, kaya naman po mas mangingibabaw ang moisture na siyang magdadala ng mga rain or thunderstorms sa mga lugar na apektado. Samantala, sa kabilang banda po, itong ang easterlies po natin ay hangin mula sa Pasipiko o silangan. Ito po ay composed of warm and humid air. Though humid po ang hangin na ito, ang mismo mga water vapor na bumubuo dito ay mainit. Kaya naman po ang epekto nito sa ating bansa ay mainit o maalinsangang panahon at meron din pong matataas sa temperatura. Samantala, sa mga ulat panahon po, naririnig rin natin ang salitang humidity. Ano nga ba ito? Ang humidity po ay ang amount of moisture na available sa ating atmosphere. Ito po ay naapektuhan ng temperatura. Kapag po mataas ang temperatura, ibig sabihin po mababa ang amount ng moisture, kaya mababa rin po ang ating humidity. Kapag naman mababa ang temperatura, mas marami po ang moisture. At medyo kung mapapansin natin, basa po ang mga lupa niyan o ang mga dahon. Kaya ibig sabihin po nito, mataas ang humidity natin. At dahil nga po apektado ng mataas sa temperatura ang ating humidity, eto po't dumako naman tayo sa 5 pinakamainit na temperatura na ng Pag-asa kahapon, araw po ng Lunes. Nangunguna po dito ang Dagupan, yan po ay merong 36.7 degrees Celsius. At sumunod naman po dito ang Sangli Point, Cavite at maging ganun din sa Cabanatuan City. Meron po silang 36.5 degrees Celsius. At dyan naman po sa Naiya, Parañaque, meron pong 36.3 degrees Celsius. At dito naman po sa General Santos City, meron pong 35.6 degrees Celsius. Dito naman po sa Science Garden dito sa Quezon City, yan ay umabot ng 35.5 degrees Celsius. At idagdag na rin po natin ito na sumunod po dito ang Tuguegarao City na meron pong 34.9 degrees Celsius. Nitong mga nakarang araw po, especially noong mga huling bahagi ng nakaraang linggo natin, naranasan po ang mga thunderstorm o pag-ulan at pagkidlat, pagkulog sa ilang bahagi ng ating bansa. Kabilang na nga po ang Metro Manila at mga karatig nating lugar. Ayon po kay Ms. Glyza Escolar na weather forecaster ng Pag-asa, meron tayong tinatawag na areas prone to thunderstorm. At kabilang nga po dito nila. At dito naman sa atin sa Quezon City, kabilang naman dyan ang Novaliches at ang Fairview. At sa mga karatig naman nating lugar, kabilang naman po ang Rizal. Kaya naman para po sa mga kabayan natin sa mga nabanggit na lugar, asahan po natin na makakaranas po talaga tayo ng mga thunderstorm dahil sa ating lokasyon at maging sa ating topografiya. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod na update kasama ang isang weather forecaster ng Pag-asa sa Good Morning Boss mamaya. Ako po si Amor La Rosa. Magandang umaga. Balik sa inyo, Percelin. Maraming salamat, Amor, live mula sa Pag-asa DOST para sa ating silip panahon.